Welcome back mga kamista. Good afternoon sa akin at good morning naman po sa inyong lahat mga kamista. So, meron naman po tayong muling pag-uusapan, konting reaksyon at komento ngayong araw na ito sa isang fugitive na pinaghahanap ng tao ng gobyerno, itong si Atong ang ating gambling boss sa Pilipinas. At siya nga po ay napabalita na may connection na tumutulong sa kanya. And recently, kahapon po, nag-vlog ako at sinabi ko nga po na doon sa aking vlog na there is a possibility na dahil po sa testimonya ng kanyang whistleblower na si Julie Patidongan or si alias Totoy, ito nga raw po ay mga aring nakatakas na ng bansa at may tumutulong ng mga koneksyon niya ng mga foreigner. So after that vlog na ginawa ko, all of a sudden ilang oras lang ay naglabas po ng report si John Vic Remulla, yung DILG secretary po natin ngayon, at kinumpirma po niya na sila nga raw po ay bine-verify nila ngayon itong information na maaaring si Atong Ang ay nasa Cambodia or Thailand. Kasi nga raw po sa kanyang information, ito rin palang si Atong Ang ay nag-ooperate ng isabong dito sa parte ng bansang ito ng Asia, dito sa Cambodia and Thailand. Wala pa tayong nare-receive na information kung gaano katotoo ito, pero according sa napakinggan nating balita at impormasyon, there is a possibility nga raw po na meron nga raw pong operation din ng isabong itong si Atong Ang sa bansa ng Cambodia or Thailand, which is ang sabong din po talaga sa mga bansang iyan ay legal na legal mga kamista, at magagaling talaga mga manok dyan. Doon sa mga sabongerong nanonood ngayon, napakagaling po ng mga manok na nagagaling din dyan. At marami rin pong mga sabong enthusiast talaga sa bansang iyan, kaya hindi imposible na po pwedeng nagkakaroon din ng operasyon itong si Atong Ang na isabong. So, let's see mga kamista, we will wait sa mga darating na araw kung ano yung talagang operations ni Atong Ang. But anyway, let's go directly doon sa information na nakuha natin, and at the same time, gaano ba ito katotoo at ano yung posibilidad. So, if you will remember mga kamista, 3 months ago, bago pa pumutok ang 3 months or 4 months ago, bago pumutok ang problem ng DPWH, yung scandal sa mga flood control, dinidiscuss na natin itong tungkol sa mga nawawalan sa bungero, tungkol po dito sa kay Atong Ang at saka dito sa kanyang mga whistleblower, yung magkakapatid na Patidongan. If you will remember mga kamista, binabanggit ko rin ito sa mga previous vlog ko, yung possibility na kung makakatakas nga si Atong Ang at makakarating na ibang bansa, ito ay through Cambodia. Bakit? This is the story and the history of Atong Ang at ng kanyang mga tao na pinalalabas ng bansa. So malaki ang history na posibilidad na makalabas ng bansa si Atong Ang without having a record sa immigration. Yes mga kamista. Bakit? Sinabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla na naniniwala sila na nasa Pilipinas pa si Atong Ang dahil nga daw po walang record sa immigration na ito ay nakalabas na. But mind this mga kamista, doon sa previous vlog natin at sa mga previous information na ibinigay ni Julie Patidongan o ni alias Totoy at ng kanyang mga kapatid, itong si Elakin Patidongan at si Jose Patidongan, sila ay nakakalabas ng bansa pag pinagtatago sila ni Atong Ang ng walang record sa immigration. And that is according mismo sa tatlong magkakapatid na ito. Ang history ni Julie Patidongan, siya minsan ay pinatakas na rin siya ni Atong Ang. Pinapunta siya ng Cambodia at from Cambodia pinatakbo siya ng Georgia sa Europe. Yun po ay sinabi rin niya na wala siyang passport. Pero ginawaan siya ng passport, pinagawaan ng passport ni Atong Ang itong si alias Totoy para makatakas sa Pilipinas papuntang Europe. So ang kanyang ruta ay from the Philippines
papuntang Cambodia, and then Cambodia sa Georgia sa Europe. So ibig sabihin, nakakalabas sila gamit ang immigration through plane, may eroplano, pero walang record. Bakit? There is a possibility kasi mga kamista, iba ang passport na kanilang ginagamit. So paano matitrace ang isang tao sa kanyang totoong pangalan kung siya ay lumabas o hindi kung wala naman yung pangalan niya na nakarecord talaga sa immigration na siya ay lumabas. Pangalawa, yung information ay binigay ng mga kapatid niya na si Ella Kim Patidongan at si Jose Patidongan. Si Ella Kim Patidongan ay nakalabas ng bansa through airport, immigration din. Pero ang gamit niya ay ibang passport. Ibang passport po mga kamista. Hindi niya pangalan at basta pinagawaan lamang din siya. Nakalabas siya ng Pilipinas, nakarating siya sa Cambodia. At ito rin yung kapatid niya na si Jose Patidongan ay gamit lamang ang kanyang picture pero iba din ang pangalan. So parehas na gumamit ng mga passport na hindi kanila. So sa madalit salita, nakakalabas sila ng bansa sa airport, dumadaan na immigration, pero hindi nakarecord talaga ang totoong pangalan nila na sila ay lumabas. Kaya kahit anong gawaing busisi ng gobyerno, kung sila ba ay lumabas o bumalik, ay hindi po makikita kasi ibang pangalan po ang kanilang ginagamit. So there is no way para malaman at ma-determine kung nakalabas nga ba o hindi. Which is ganoon din ang pwedeng mangyari kung si Atong Ang man ay lalabas. And at the same time, bakit Cambodia? There is a possibility na talagang sa Cambodia rin pupunta si Atong Ang. Which is yun ang tama ring nare-receive na report ni John B. Cremulya dahil sa ganitong dahilan. Unang-una, I think ang doon ang connections ni Atong Ang. Ito kasing si magkakapatid na Patidongan, si Julie Patidongan, yung si alias Totoy, si Ella Kim, at saka si Jose, silang tatlo lahat yan ay doon mismo pinadala ni Atong Ang before nung sila ay pinatakas. Noong kasagsagan ng unang investigasyon sa Senado ng missing sabungero na ang namumuno sa investigation ay si Senator De La Rosa o si Bato. At sinabi rin po nila na sila ay sinusundo ng kanilang contact doon sa Cambodia na isang Taiwanese. Taiwanese po ang contact nila at meron po itong safe house sa Cambodia. So, kung ginawa ito ni Atong Ang noon sa kanyang mga tao, there is also a chance and a big possibility na ito rin ang ginamit na way ni Atong Ang palabas ng bansa para makarating ng Cambodia. So there is a big chances na ganun din po ang ginawa niya. At kung ano man po yung na-receive ng ating DILG Secretary na si John B. Cremulya na nasa Cambodia ngayon, at ito ay bine-verify pa mga kamista, bine-verify pa ito ng DILG. So there is a big chances po kasi may history na, mayroon ng pattern. Even before na talagang Cambodia muna pumupunta. And I think nandoon ang kanilang contact ng mga siguro, mga kanilang mga counterpart na mga foreigner para sila ay mailayo at mailabas. And mga kamista, according na rin, nanggaling din ito naman sa bibig ng ating DILG Secretary na during the operations of Isabong, for 3 years na namayagpag ito, they are earning more than $1 billion, $1 billion pesos every day. 1 bilyon araw-araw sa 3 taon mga kamista. So, mga kamista, sabihin na lamang natin luminis si Atong Ang ng 1 taon at yung kinita sa 2 taon ay ibinigay niya lahat ito sa mga pasweldo, mga koneksyon, mga protektor na binabayaran niya. Sabihin na lamang po natin na ang naiwan sa kay Atong Ang na pera ay iyong operations ng 1 taon which is 365 days. Ang Isabong po ay walang holiday. Kahit anong araw po meron yan. So kung meron tayong 365 days sa 1 taon, Atong Ang have 365 billion pesos mga kamista. Ganoon po karami ang pera ni Atong Ang na kaya niyang paikutin at magawa niya ang lahat ng gusto niya. Dahil money is power mga kamista. Tandaan niyo po, money is power, especially sa kamay ng mga tao
na merong mga koneksyon at mga ibang activities. Mga kamista, according kay John B. Cremulya, sa bibig din niya lumabas talaga, hirap silang kalabanin o itong si Atong Ang dahil napakarami nga daw pong pera. But the government is willing po ang ating gobyerno na talagang papanagutin si Atong Ang sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Alam niyo mga kamista, let us keep this in mind. Kahit anong pa man po ang ginawa ni Atong Ang ngayon, kahit alam natin na pinag-iisipan natin siya o lahat ng tao na siya ay may mga malaking ginawang kasalanan, hindi pa rin po natin masasabi na siya ay guilty right away, 100% kasi po, ang realidad po kasi is ang gobyerno, ang korte po ang magpapasya kung siya ay guilty o hindi. So pag mahaba po ang prosesong ito mga kamista. Keep this in mind ha. Sakaling mahuli si Atong Ang, sakali na siya ay mahuli kung nasa Pilipinas pa siya, sakali po siya ay mahuli at madala sa hustisya sa korte, ito po ay hindi simpleng paglilitis. Lalabanan ito ng kanyang mga defense team. Sabihin na nating natalo si Atong Ang sa lower court. Aabot pa po ito sa Court of Appeals. Sabihin din po nating matalo pa uli siya at paparatingin po nila ito sa Supreme Court. It takes years mga kamista. Hindi po lamang 1 taon, 2 taon o 3 taon ang ating ipaghihintay bago lumabas ang kaso unless there is an urgency na sabihin ng presidente na I want a rapid hearing para matapos kaagad ang kasong iyan. But there is also another instances na po pwede pang madelay. Keep this in mind also mga kamista, kung talagang nakalabas ng bansa si Atong Ang at si Atong Ang let's say ay nakarating sa bansa na wala tayong treaty para maibalik siya rito. That is another issue. At kung sakali man po na mapunta si Atong Ang sa bansa na meron tayong treaty sa Interpol, lalabanan pa rin po niya yung kanyang extradition pabalik ng Pilipinas. Halimbawa po, kung nakarating siya rito sa Amerika at dito siya nahuli, Atong Ang has 5 years to prove himself na hindi siya dapat ma-extradite. Kahit manalo o matalo yun, gagamitin ni Atong Ang yung kanyang pera para labanan yung extradition kahit na alam niyang matatalo siya. At least mapapatagal niya yung proseso ng 5 years kasi 5 years po bago talaga ma-finalize ng husto kung siya is due for extradition. Ganun po ang ginawa ni Atong Ang before nung siya po ay nagtago dito sa Amerika at may kaso po siyang plunder sa Pilipinas. Nahuli po si Atong Ang pero nilabanan niya ang kanyang extradition dito sa Amerika. Natalo si Atong Ang sa kanyang extradition appeal. Napabalik pa rin siya ng Pilipinas. Pero umabot po ng 5 taon mga kamista bago siya naibalik sa Pilipinas kasi 5 taon po ang inilaban niya para ma-delay ang kanyang extradition sa Pilipinas. At nung dumating siya sa Pilipinas, hindi ko matandaan kung sino na yung presidente and all of a sudden, siya po ay acquitted na sa kanyang kaso na plunder. Kayo po ang mag-isip mga kamista. Meron tayong comment section at meron tayong reaction na pwede nating ibigay. Sa tingin niyo po, ano po ang inyong palagay? Ako, hindi rin po ako mapalagay mga kamista. But anyway, maraming pong salamat sa inyong pagsuporta at panonood ng aking vlog. At salamat po. Patuloy niyo po sana ako suportahan para maituloy ko po yung aking advocacy na makatulong po sa mga abandoned child mga kamista. Hinihiling ko po sana kung kayo man po ay naboboring man sa aking vlog, bilang tulong nyo na lamang po para makatulong din ako sa aking gustong gawain na makatulong sa mga sa mga abandoned child. Yung kikitain po ng aking vlog ay gusto ko po kasing ibigay ito, part of it, at least half of it ay mapunta sa mga batang nangangailangan, yung mga inabando ng mga sanggol,
na pinangangalagaan po ng ating mga madre, ating mga religious group. Tulungan niyo po ako mga kamista. At yung tulong po inyong magagawa sa akin is yung panoorin po yung aking vlog. Pagpasensyahan niyo po ako. Kahit po boring sana ay tiyagain niyo na matapos at mag-subscribe po kayo sa akin at i-share niyo po yung aking vlog para po tulong-tulong tayo na makatulong sa mga abandoned child. At kayo rin po ay ini-encourage ko. Hindi po ito palakihan o paramihan na ibinibigay. Anything that you can afford para makatulong doon po sa mga organization na kumukupkop ng mga abandoned child. Hindi po ako nag-aas na ibigay niyo po sa akin yung tulong at ako magbibigay. No, hindi po. I am encouraging you to search kung saan po sa inyong lugar merong ganoon and kayo po ang magbigay. Kahit isang lata po ng gatas para sa mga bata o isang bag ng diaper sa isang buwan. Malaking bagay po yan. And I guarantee you mga kamista, the blessings will come to you. Ibabalik yan sa inyo ni Lord. Maraming salamat sa inyong suporta. Panoorin niyo po lagi ang aking vlog mga kamista. Maraming po salamat sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum and God bless you all. Maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Salamat po.